By the way guys, alam nyo bang meron ng prop firm dito sa Vantage? Yes, you heard it right. Pwede na kayong maging funded trader, no, directly mismo dito sa Vantage Broker. You can manage account dito sa Vantage Elite program guys up to 200,000 US dollars. So dito guys, two-step challenge ito, no? So kailangan nyong ipasa yung phase 1 and phase 2 para maging Vantage Elite funded trader kayo, okay? Maganda dito guys kasi 80-20 yung hatian ng profit, no? So 80% profit share mapupunta sa trader and then 20% naman is mapupunta sa company, which is sa Vantage. And also yung payout dito is every 2 weeks. So yung rules dito guys is same lang naman sa mga most of the prop firms na mga rules, ano. So yung profit target dito sa phase 1 is 10% and then sa phase 2 naman is 5%. Okay? And then yung drawdown rules dito, so yung maximum daily loss mo rito is 5% and then yung maximum loss sa buong challenge is 10%. Okay? Pero ang maganda dito guys, may dalawang option kasi rito. So merong basic and then plus. Okay, so dito sa basic guys, yung drawdown rules dito is ito yung regular na drawdown rules, which is yung 5% yung maximum daily loss and then 10% naman yung max loss, no, ng buong challenge. Pagka pinili nyo dito yung plus, okay, so yung maximum daily loss dito is 10% and then yung total max loss ng buong challenge is 20%. So medyo malaki yung room nyo dito, no, for the errors, no. Kaya lang kapag pinili nyo yung plus na account type, syempre mas mahal nga lang yan ng konti compared sa basic. Say for example dito sa 5,000 account challenge, okay, so sa basic ang 5,000 is $58 only. Pero kapag plus $98. Okay? So 10,000 yung plus account type is $148. Pagka basic that is $98. Medyo mas mahal nga lang ng konti kapag ka naka-plus account type kayo dito. Okay? Pero yun nga, advantage naman kasi mataas yung drawdown percentage nyo, no? Kumbaga napakalaki ng space para sa possible errors na may incur nyo, no? So you can buy a challenge dito guys up to 200,000. So yung 200,000 account dito is sa basic that is $978, no? Kapag plus account type yan, that is $1,698, no? So sabihin natin dito sa 25,000 ang plus account type is 288. Kapag sa basic that is yung 25,000 that is $148, no? So medyo mura lang, ano. Ang maganda kasi dito is hindi na kayo lalayo guys, no, kasi nasa mismong Vantage na itong prop firm, no. Kumbaga nandito sa mismong legit na broker, no, kasi itong Vantage hindi naman yan bago sa market, di ba? Ang tagal na ng Vantage, no, ilang years na yan sa industry, no. So talagang may credibility talaga, okay? So kaya masasabi natin legit talaga, no. And also hindi na tayo mag-worried na baka mag-rug pull bigla, no, katulad sa mga nangyari sa ibang prop firm na yung The Funded Trader, My Forex Fund. Kumbaga dito hindi tayo mag-worry na magi-exit agad to, no, kasi nga mismong si Vantage yung nag-offer nitong prop firm, no. So ayun, so dito guys lahat ng challenge fee rito, okay, refundable po ito. Say for example nag-buy kayo rito, say for example nag-avail kayo rito ng challenge na $25,000 ng basic account type, okay, that is $148, okay. So refundable po ito, no. So once na naipasa nyo na yung phase 1, phase 2 and then naging Vantage Elite funded trader na kayo, okay, so makukuha nyo yung refund dito ng binayad nyo rito sa challenge na to kapag nag-request na kayo ng payout sa first payout nyo. Okay, so after 2 weeks. Kasi every 2 weeks yung payout dito sa Vantage Elite Trader program. Okay? So yung leverage dito guys is 100x sa mga forex pairs and 30x naman sa gold. Okay? So yung payment method dito guys, sige ito, continue lang natin, ano. Say for example ito 25,000 account. So click agree and then click subscribe. So ito yung mga available payment method dito guys, no. So pwede kayo magbayad via crypto, Ethereum, USD, Bitcoin, USDT, TRC, no, and also ERC20. And then available din dito yung credit card and also e-wallet, no.
So available dito yung Neteller, Skrill, Moneybookers or StickPay, no? So dito guys, nag-avail ako ng 25,000 account challenge, no? Basic account type. Okay, so ang ginamit kong payment method dito is Skrill. So after nyo makapag-pay rito guys, instant marireceive nyo agad dito yung trading account nyo, no? Para sa phase 1 challenge. So may marireceive agad kayo na email containing ng credential login nyo. Okay? And by the way pala guys, right now, available pa lang dito yung MT4, no? So dun nyo pa lang pwedeng i-take yung challenge sa MT4. So sa ngayon, MT4 pa lang yung available na platform nila para i-trade yung challenge account and also yung funded account. So ayan, as you can see, nag-take ako rito ng $25,000 account challenge and ayan, currently up na ako ng 10%, which is na-hit ko na yung profit target ng phase 1, 10%. So view metric natin, no? Ayan, so as you can see, binili ko tong challenge na to nung August 26, 2024. So, nag-start akong mag-trade niyan. And then, next is August 27, nakadalawang trades ako. And then, August 28, in total is meron akong 8 trades, no? So, ayun, kumikita nyo, no? In 3 days, ayun, na-hit ko na yung profit target nitong phase 1, no? So, ayan, kumikita nyo rito sa trading goals, max daily loss not more than 5% is check, okay? Max loss not more than 10% check, and then profit target na 10% is check. Kasi yun nga, na-hit ko na yung target, no? So, ang hindi ko pa na-hit na target is itong 4 trading days, no? So, dito kasi may minimum 4 trading days. Okay? So, meron pa kong isang araw, no, which is bukas. So, kailangan ko lang mag-trade at least 0.01 lot size para lang fully completed na itong phase 1 challenge ko na to. Okay? Para makapag-proceed na ako sa phase 2 evaluation. So, ito guys, no, ipapakita ko sa inyo yung mga tinake kong trades, no. So, i-review natin. Okay, so dito sa MT4 account ko, okay, so ito yung lahat ng trades na mga tinake ko, no. So ayan, makikita nyo rito yung balance ko rito, August 26 is, ayan, nag-start ako sa 25,000 account, no. So first trade ko rito is itong si USD CAD, which is nag-profit ako rito ng $400. Okay, so nag-buy ako dyan, and dun sa mga nasa private channel ko, so ayun, alam nyo yung buy setup ko rito, no, which is ito. So kung babalikan natin dito sa chart, punta tayo dito sa USD CAD na chart, 15 minutes time frame. Actually ito yon, nandito yung nung time na yon, no. August 26, ito. Nag-buy ako noon dahil dito. Okay, dito nag-buy ako niyan. So basically, nag-buy ako dito sa demand zone na to, which is ito, yung order block na yan. And then nag-profit ako rito ng mga around, I think 10 pips. Tapos in-exit ko na din agad, no. So kumbaga tinry ko lang muna kasi to. Okay, kaya in-exit ko din agad. And then next trade ko dito is nag-trade ulit ako ng USD CAD pero na stop out ako dito, no. Same pa rin. So dito pa rin sa setup na yon. So nung nakita kong bumagsak yung price dito. Okay, so inisip ko na nagkaroon ulit dito ng another mitigation dito sa OB na to. Kaya napabay ulit ako dito. So nag-profit naman siya kahit papaano, pero eventually nag-turn around yung market and then ayun, na hit yung stop loss ko. So ang mali ko lang dito is hindi ako nakapag-adjust ng stop loss, hindi ako nakapag-move ng stop loss agad into break even. And medyo dumb nga yung setup ko na to kasi pinilit kong mag-buy rito pero wala pa naman talagang clear na nagkaroon dito ng shift, no. Kung titingnan natin yung structural high rito is ito, no. So hindi pa naman talaga nababasag, no. And kung makita natin na talagang still ranging pa rin naman talaga yung market dito. Kasi yung objective ko sana rito, kaya pinilit kong mag-buy rito is yung possible pullback na gawin niya, which is ito, makikita natin, no, nanggaling kasi rito yung market sa taas, no, nagkaroon ng impulsive move to the downside. So I was anticipating na at least magkaroon muna sana ito ng kahit konting pullback lang and then magkaroon ng continuation move to the downside. Pero yun nga, ang nangyari dito after ranging na to is nagkaroon ng another down move, no. So kaya na stop out ako dyan. And then next trade ko rito is ito, yung AUD USD, which is ito yung tinake ko na yun, AUD USD. So ito yung setup na yun. Teka, nasa na yun? Ito, nag-sell ako dyan kay AUD USD. Ito yung setup na to, which is I think August 28. Ito na yun. Ito yung tinake ko nung ito, no,
today, no? Ito yung tinake ko today. So in-exit ko na din agad to kasi ito yung ito yung last trade ko. Ito yung ang last trade ko kasi na hit ko na yung 10% is itong AUD, USD and gold, no? Pero ito yung setup ko. Actually, ito siya. No, so dito yan naka-base sa higher time frame structure. Okay, so in-exit ko na kagad, kinlose ko na yan kasi nga na-hit ko na yung target ko rito ng 10%, no? Pero ito yung actual na setup ko talaga niyan. So nanggaling yan dito sa mitigation ng 4-hour demand, 4-hour supply zone na to. Okay, so ang ginawa ko rito is nag-risk entry ako dyan kasi nung nakita kong nagkaroon dito ng strong rejection dyan dito sa supply zone na yan, and also nagkaroon dito ng strong rejection dito sa previous structural high na to, and ayun kumikita nyo, no, hindi nagkaroon dito ng body closure, no? Kumbaga makikita nyo rito, no, binrake niya nga itong structural high na to pero hindi naman nagkaroon ng body closure, no? So yung body is nag-end up inside ng structural high na to, no? So kaya nag-sell ako diyan, no? So aggressive entry yung ginawa ko diyan. And yun, kumikita nga natin, no, ayun, napabagsak pa rin yung market. Okay? And then yung another trade ko is itong si gold, yan, which is ito during live ko, no? Kanina, no? August 28. So ayun, makikita nyo rito, no, nag-sell ako niyan dito kanina. Okay, still active pa rin naman itong setup na to, pero ayun nga, in-exit ko na rin dito dahil ngayon nga na-hit ko na yung target ko, no, pero still active pa rin itong setup na to, still playing pa rin. Okay, and then yung another trades ko naman is itong si AUD JPY, ito AUD JPY, which is ito, nakatch ko yung successful setup kanina rin, no, August 28. Okay? So ayun, ito, napaka textbook ng setup ko na to dito kay AUD JPY, ano. So naka-base dito nanggaling kasi dito sa liquidity sweep dito sa structural high na to. Okay, actually Asian high yan. Okay, so ang ginawa ko rito nung nakita kong na-read na itong Asian high, so naghintay lang talaga ako rito ng market structure shift, no? And then dito is nung nakita ko na nagkaroon na rito ng first structural break to the downside, so naghintay lang ako rito ng pullback, no? And ayun, nung nakita kong nagkaroon ng extreme pullback dito sa extreme zone na yan, okay, so hinintay ko lang talaga na magkaroon ng rejection, no? So nung nakita kong nagkaroon ng rejection dito, so in-entryhan ko agad yan, aggressive entry agad ako dyan. Tapos stop loss ko above, so I think nasa 5 pips lang ito. Yun, so nasa 5 pips lang siya, kaya ang laki ng position size na na-open dito sa trade ko na to, no. So yung stop loss ko rito is kinover ko lang itong high na to. Teka, itong high na to, itong previous high na to. So kinover ko lang itong previous high na to. Yan, para sa possible manipulation or possible sweep dyan sa high na yan, equal high. Okay, so above ng high lang na yan. And then ang target ko rito is itong sa 1 minute demand zone. Ito. So ito yung target ko rito, no. So ayan, so merong 1 minute demand zone dito. Actually order block yan, no. So yan. Okay, so as soon as na mag-tap yung price dyan sa 1 minute OB na yan, okay, so yan yung target ko. So itong setup na to is 1:4.5 RR, no? So ito rin yung isa sa nagpa-up sa akin ng, I think nasa 6% yata, no? So ayun, last trade ko is yun nga yung si gold, no, kanina during live stream ko kanina sa YouTube. Okay? So, ang gagawin ko na lang bukas, which is today na pala, no, kasi August 29 na. So, execute na lang ako ng trade, no, kahit 0.01 lang, no, para lang fully completed na yung phase 1 challenge. Okay? And ayun, no, wish me luck sa phase 2 evaluation. So sana maipasa ko to, no? Sana mairaos ko yung phase 2. And para ma-experience kong maging elite funded trader dito sa Vantage, no? So ayun, no, update ko na lang kayo next kung anong mangyayari sa phase 2 evaluation ko. Okay?